talagang 2028 election, paninindigan po natin na matutuloy. Kung tinanong lang po kami, siguro po, masasabi ho natin ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, baka 24 po ang makuha natin na hindi papayag sa charter change. Baka 24 po ang makita ho natin na hindi papayag na walang eleksyon. So para sabihin po na yung minority, yan ang pinakapaka, yun po'y mali, yun po'y fake news, yun po'y misinformation, and I second the motion of Senator Zubiri to strike this video off the record. Maraming salamat, Mr. Magandang araw, Madam President, mga kasama. I rise to second the motion of Senator Zubiri. Dahil yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Unang-una po, klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako, mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ng bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ang CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, ngayong 20th Congress, ni isang beses, hindi ho yan nabanggit. In fact, Mr. President, I don't even know kung merong nakafile. Meron bang nakafile na chacha o CONAS o CONCON ngayon in the 20th Congress? Palagi ko wala. Sabi po ni Senator Pangilinan, wala man silang napakinggan. Any motion, any bill on charter change, wala po. So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CONAS o CONCON, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news. Dahil hindi po totoo yan. Unang-una. Pangalawa, sa totoo lang po, marami ho dito ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito hindi papayag na baguhin yan sa terminong ito. Marami po dito, hindi lang sa mayorya, pati rin po sa minority, ang magsasama-sama para hindi mabago ang 1987 Constitution. At higit pa po dito, ito pong sasabihin ko, marami rin po dito hindi papayag sa isang no election scenario. Siguro po, kung tinanong kami, kayo ba dito ay para sa charter change? Baka po makita po ng ating distinguished lady na marami po ditong sasang-ayon na ayaw natin ng charter change. Kung nagtanong lang po, ilan ba dito talaga yung ayaw ng eleksyon? Baka malaman po lahat tayo dito. Talagang 2028 election, paninindigan po natin na matutuloy. Kung tinanong lang po kami, siguro po, masasabi ho natin ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, baka 24 po ang makuha natin na hindi papayag sa charter change. Baka 24 po ang makita ho natin na hindi papayag na walang eleksyon. So para sabihin po na yung minority, yan ang pinakapaka, yun po'y mali, yun po'y fake news, yun po'y misinformation, and I second the motion of Senator Zubiri to strike this video off the record. Maraming salamat, Mr. Chairman, Madam President. Thank you, Senator Bam Aquino. We recognize Senator Raffy Tulfo. Madam President, I support the motion of Senator Mig Zubiri to strike sa record yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng how-show presentation kanina.
But before that, let me tell you this. Sana wag nating gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media. Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung house show, pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan yan ng video related doon sa expose, hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Just like what Senator Zubiri said, nakita niyo naman po, Madam President, every time na ako'y gagawa ng expose, every time na ako'y gagawa dito ng privilege speech, at yung privilege speech ko, binabakapan ko po ng mga sumbong, actual na mga sumbong ng mga taong lumalapit sa aking programa at dinadala ko rito para mabigyan ng solusyon ang problemang inilalapit sa akin. At hindi po yung opinion lamang. Ganun po dapat tayo rito. Now, ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi nasasayang po yung oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo. I was out there last night. Pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Maraming salamat, Madam President. Maraming salamat po. Tayo po ay nakikiisa rin sa sinabi nyo. May katanungan lang po ang presiding officer because we are using either the Filipino language or English. I would like to request the good gentleman from Isabela to use a alternative word to how shall because it may be difficult to translate it. Is that Filipino? I just want to be enlightened. How shall Yes. street lingo meaning fake? I'm sorry. Ibig sabihin fake, Okay. ibig sabihin peke. Yes. So that it's clear because I Pirated. was also asked. So are Pero you Tagalog na yun. are you there editing or amending the statement? Sige, from Because how even shall, the, let's the edit it to spelling was not clear fake. also to the stenographers. Hindi legit. Okay, yun Opo. lang po. Thank you. Thank you very Thank much. you, Madam President. Since we're talking about parliamentary language, may we also cite that everyone uses either English in its traditional form and Filipino and or other languages of the 120 languages of the Philippines. Thank you. Senator Risa Ontiveros. Thank you. Salamat po, Madam President. Madam President, sinusugundahan ko rin po ang motion ni Senador Mig Zubiri na strike ang video po na iyan sa record nitong sesyon. Ulitin ko lang po ang sinabi ko last week sa sarili ko namang privilege speech. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Sanay naman tayo sa pakikipagdebate, pagtanggap ng batikos at pagsagot sa mahihirap na tanong. So, hindi ako sensitibo sa puna. Sanay ako dyan. Pero, Madam President, ang pinakita po na video ay fake news. Hindi ko yan pwedeng hayaan kasama ng ating mga kasama na andyan na lang unchallenged. Delivering a privileged speech is not the same as having the privilege to have fake news entered into the official record as if it were evidence. The materials presented made serious claims about the intentions of fellow senators, including allegations about pursuing charter change without presenting proof sufficient to support those conclusions. Kung may alegasyon tungkol sa charter change, ipakita ang boto, panukala, o aksyon. Huwag naman hahantong pa, gaya ni sinabi ng kasama natin, sa conspiracy theories. Dear colleagues, we can argue hard without lowering the dignity of this chamber.
Last week, nag-privilege speech po ako tungkol sa barilan dito sa Senado. Napakarami pong nagsabing magtatanong sa akin pero wala naman ngayon. At ngayon, may bago na naman pong kwento. Ibang storya na naman po ang gusto ngayong linggo. Nakakahiya na, please. Araw-araw na lang bang ganito? Huwag naman sanang dumating ang araw na wala na tayong mukhang maiharap sa mga Pilipino. At for the record, gaya din ng sinabi ng maraming kasama, malinaw naman ang track record ko na mariin na pagtuto sa charter change at gaya ng sinabi ng mga kasama, wala pong pinag-usapang charter change. Muli, Madam President, for the record, sinusugundahan ko po ang motion. Salamat po, Madam President. Thank you, Senator Risa Ontiveros. May we recognize Senator J.V. Ejercito. Yes, thank you, Madam President. Likewise, may I also put on record that I support the motion of Senator Zubiri that the privilege speech of our colleague be stricken off the records. And Madam President, allow me to explain. Let us not allow this august institution to be used as a platform for disinformation. Fake news is already a serious problem in our country, one that continues to mislead the public, distort important issues, and erode trust in our institutions. Sinisigundahan ko rin ang mga pahayag ng aking pong kasamahan kanina. Yung pong Constitutional Assembly, Charter Change or People's Initiative, kailanman hindi namin napag-usapan o kailanman hindi napag-usapan ng lahat dito sa Senado. At siguro kung magbabalik na ho tayo, Madam President, naalala ko po, siguro first time in history that 24 senators came up that rostrum declaring that we are all in unison against People's Initiative, against charter change, and against any constitutional assembly. So hindi pa ho natin kailanman pinag-uusapan yan kailanman. Precisely, Madam President, we are policymakers. We carry a greater responsibility to uphold the truth and set a higher standard in our public discourse. Madam President, sa atin po, sa akin na lang po, personally, I feel sad about what is happening to our institution lately. And I guess all of us has that duty on what we have to do to bring back that trust, that dignity this institution has always been remembered. Ibalik natin dapat ang tiwala ng taong bayan sa Senado, hindi dapat dagdagan na ito po ay malugmok pa. Ibalik ang tiwala sa Senado. Maraming salamat po, Madam President.